Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Tahar Sadik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qaila fi Kitabil Karim, Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad. Al-Qaila, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong hapon sa mga Bisaya ug maayong hapon sa inyong tanan sa mga Ilonggo. Kung bawa sa Japan, ang Jiangxiu sa Korea, mapiyasan daw sa mga Subanon. Muli, magandang hapon. Masanting nga silabi kayo amin sa mga taga-Pangasinan. Maimbag nga malam sa mga Ilocano. Diyos marin na hapon sa mga taga-Bicol. Maraming salamat at talagang naghabol tayo ng oras. Pasensya na po sa ating mga viewers. Last Monday po ay hindi po tayo nakapag-live. Replay lang po dahil talagang hindi maiwasan po yung kadar ng Allah. Tadhana, talagang binigyan tayo uli ng swerte na magkaroon tayo ng isa pang supling, no? Na baby boy noong September 1 po nailabas dyan po sa may East Avenue Medical Center. So mabuti na lang at meron tayong PhilHealth Forever. Yan po yung ating hindi mawala na pasasalamat po sa ating former President Rodrigo Roa Duterte, no? Dahil alam po natin na siya po ay napakaraming nagawa sa loob ng 6 na taon sa ating bansang Pilipinas. At diyan ho natin makikita, napapansin ho natin na hindi lang Pilipinas o Pilipino ang sumasaludo sa kanya o tumataas ng kanyang bandira para sa kanyang pag-upo noong nakaraang 6 years, no? Pati sa mga ibang lahi, ako, pinupuri siya. At sa Japan, siya po ay isang pinupuri po. Kakaupo lang ng Pilipinas. Siya yung pinaka-the best na presidente natin bansang Pilipinas. Yun po.
Sa Islam kasi ganun eh. Like for example, imam. Ngayon, pag imam ka at wala kang tajwid or without pronunciation in Arabic words or alphabetical, no? So maraming magagalit sa iyo sa likod mo kasi mali-mali po yung inyong pronounce sa pagbabasa ho ng Quran. Ganun po. So ganun din po yung leader. Kasi leader po yan eh. Imam is leader po. So pagka presidente ka o anuman ang inyong katungkulan, ay imam yan. Ay imam yan. Yan po. Oo. So hindi lang po sa pangkalahatan, sa mga lugar, sa komunidad o sa bansa, maging sa loob ng pamamahay mo ay isa kang presidente ng pamilya. Yan po mga kaibigan. Ayan po si Dato Wata Dato Teng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Sana tuloy-tuloy ang pagkakaisa ng ating mga bangsamoro. Tama ho yan. Yan po ang ating pinapanalangin na sana po ay hindi maging pagitan ng ating mga leader, mga pinuno sa bangsamoro ang itong makamundo, no? Kasi yan minsan eh. Yan minsan ang mga hindi pagkakaunawaan pagka nandyan na po yung siyempre, bawat isa sa atin po ay kailangan po natin yung pera, no? Si pera po ang kailangan natin. Pero meron naman mga tao na hindi kontento sa piso, 10, 20, 50, 100, hindi kontento. So doon po nangyayari po, doon po ibig sabihin, pumapasok po yung demonyo, yung Satanas. Kasi ang Satanas, maliwanag po na yan po yung matinding kaaway natin. Hindi po ang Pilipino sa Pilipino ay magkakaaway. No? Katulad po ng sinabi ni President Bongbong Marcos na narinig natin sa kanyang mga salita noong I think last month ata, no? Na regarding po dyan sa West Philippine Sea, no? Bakit kaya hanggang ngayon ay hindi na matapos-tapos po yung West Philippine Sea, no? Sino kaya talaga ang tunay na may-ari? Kung hindi natin kaya, huwag natin pag-interesan. Atupagin ho natin yung ating bansang Pilipinas na magkakaroon tayo ng unity na parang isang bahay, isang kubo o isang tahanan na may ama, may ina na magkakaisa. So ang problema natin dito tila baga hindi nagkakaisa ang mga Pilipino sa Pilipino. Ang daming mga ito nakikita po natin sa pang-araw-araw kapag manood ka ng mga sa social media or sa mga YouTube, ano man diyan, napapansin po natin na parang nagbabanatan doon, no? So hindi ho sa Islam po, iba po ang katuruan ng Islam. Ang Islam kasi is peace, kapayapaan. So walang Muslim na kanyang pinaiiral sa kanyang isipan, puso, ang pagwatak-watak. Pagkakaisa po yan mga kapatid. So ganun po mga kapatid. So hindi po, ang kailangan po natin na leader po, yung leader po na meron po siyang tamang prinsipyo, na hindi ho bias. Kasi mahirap na Pagka bias kang leader, hindi maganda yun. Baka ang maging kaaway mo, kalaban mo, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan i-implement mo yung tama. At pagka napansin mo, nakita mo sa iyong kapaligiran na mayroon kakaiba na nangyayari sa iyong kapaligiran, meron ka namang power Meron kang power pagka leader ka na pwede mo namang
ihinto o pigilan yung mga ganong klase na mga samahan. Kasi iba di ba kapag gumawa ka ng organisasyon, kailangan pipili ka ng mga tao na pwede mong isama sa iyong grupo na hindi po pasaway, hindi po makakasira sa samahan. Kasi lalo na pagka pera ang pera pinag-usapan, talagang yan po yung nakakabuwisit po sa mga samahan . Kasi napapansin ko dito sa Imam Council of the Philippines, sa pamuno po ni retired Police Colonel Imam Ibrahim Moksir, sa tagal ng panahon, 26 years na po ang anibersaryo, stable pa rin, andyan pa rin ang Imam Council of the Philippines. At marami pong mga tao, lalo na sa ibang bansa, na bakit daw hindi gagamitin para mapunduhan yung Imam Council of the Philippines. Ang sagot niya, hindi pwedeng pupunduhan yan dahil masisira yan. Tama naman yan . Tingnan nyo, wala pong pondo yan. Kung may pondo man yan, dati pagka nagmi-meeting po kami, meron kaming monthly dues na 20 pesos per head, ay yun po ay ibibili lamang nung pastil na para ko kakainin sa monthly meeting ng mga imam, mga membro o mga officer na naando doon. Masya Allah. So, yun po. No? So, ganun po. Dapat, hindi naman siguro masama na mayroon tayong pamamarisan na ika nga ay mga ibang mga lungsod, mga ibang mga bansa. Kasi ang napakagandang pamarisan po dito, Dato Munir Bansuan Albil, is watching from Mindanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Napakaganda ng mga topics mo. Sukran. Kasi alam mo naman, Dato Munir, diyan ho tayo nasasanay sa yung magandang liderato po na tinuturo natin, binibigay natin sa mga tao na lalo na ngayon, sa panahon ngayon, ay sana. Okay mga kaibigan, at magbabalik po ang programang Alamin ang Katotohanan paggalipas po ng ilang paalala sa ating palatuntunan. Sa paghatid ng balita, pagka walang pinipilingan, upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pagpaplano. Ang magunat kinakailangan, ang pagpaplano pinabalangka, upang mabuhay ang kanilang mithiin, ang kanilang rekomendasyon. Dahil aking kaalaman ay pagtibayin sa pagtitiwala. Ang mga tao ay kaliwanagan, lalo na ang mga kabataan. Ang pagpaplano sa ating bansa, sa unlaran sa pagpalangkat, mga plano, pagpapakumbaba,
talento, kakayahan at kaunlaran upang isulak ang ating pambansa at lokal na electric na opisyal. Bilang mga Pilipino ay silang mga pinuno, wala silang nakasloob na dalhin ang kaso nito sa Kongreso. At wala sa sila ang mayroong nakasloob na lumaban para lamang sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Pagsisihan nyo ang sandigan, ngunit hindi po matikiba. Servisyo ay number 1, tandaan. Tayong lahat magkaisa. Okay, maraming salamat. Tayo po daw ay magkaisa. Tama po, Dato Munir Bansuan. Ayan po, alam mo, pasalamat ako sa iyo, Dato Munir, dahil nabanggit sa akin na tama naman yung sinabi mo na wag na tayo maghangad sa mga bagay na yan na alam mo, yung mga nangyayari sa ating mga kapaligiran, kung papansinin po natin yan, baka magiging sakit po natin yan eh. So, hindi na natin yan pansinin, Dato Munir. Tayo po, tama yun yung sinabi mo na why will Metro Manila, na ano na natin ito, maghanap buhay, makapagsambayang, o ano man ang kautusan ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pang-Islamiko, yun na lang gawin natin. So, yun po, no, mga kapatid, sana tayo kanina. Ayan, tama ho kasi, alam mo, Dato Munir, yung leader po, yung mga leader na yan po ang kalaban nila. Kung lilitaw po yung kayamanan na yan, na siyempre tayo naman ay katulad namin na hindi po kami nakahawak ng milyones. Ngayon, pagka nabigyan ka ng posisyon, halimbawa, sana naman panawagan po sa ating mga leader na huwag ho tayong maakit ng kayamanan na yan, no? Kasi panandalian lang yan eh. Mundo lang yan eh. Hindi natin yung madadala sa kabilang buhay. Ang madadala natin sa kabilang buhay ay yung 5 at ang 6. Di ba? Yung 5 haligi ng Islam, 5 pillars of Islam, and 6 article of faith. Yun po, mga kapatid, ang ating madadala sa kabilang buhay. Wala nang iba. Yun lang po. So, tama, no? Na meron ito sinabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam niyo ba kung sino ang mga sumisira sa mga utak ng mga tao? Mga satanas. Ayan po. Bakit? Sinabi ng Allah yan sa chapter 35 verse 6. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u khizbahu liyakunu min ashabi sya'ir. Yan. Anong ibig sabihin? Katotohanan daw, si Satanas ay inyong kaaway. Kaya't ituring siya na kaaway. Dahil inanyayaan ng pinuno ng mga Satanas ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga pangkat na maging mga tagasunod upang sila ay panahan, no, sa naglalagablab na apoy. Ayun bang gusto ninyo? Na halimbawa, susundin niyo po yung mga demonyo, Satanas. Kaya ho, bago tayo hakbang o gagawin yung isang bagay na gusto natin gawin, una po natin yan isa puso yung A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim bago mag-Bismillahirrahmanirrahim. Bakit? Kasi ang intention natin doon ay doon tayo magpapakupkup sa tunay na Diyos Allah laban sa mga sasamang demonyo. Para hindi yan papasok eh.
Kasi anong trabaho nila? Kakalabitin ka yan, 24 hours. Kakalabitin ka yan. Minsan maganda na yung ginawa mo, huwag ka sasama dyan, dito ka sa amin. Kasi may pera, may million dito. Oh, di ba? O yan. Ayan ang nangyayari sa mga kapaligiran, no? Marami mga tao na, ang problema naman, itong paghuhusga, parang walang katapusan. Alam niyo ho, kung ibabase ho natin sa pang-Islamiko, halimbawa, yung witness, halimbawa, mayroon na gumawa ng kabulastugan, may gumawa ng pagnanakaw, pagnanakaw ng yaman. So, pagka-aprobado na po yung isa o dalawang witness na may katungkulan, na talagang manunumpa siya, na talagang magwi-witness siya, na siya ay nakita niya po ang ginawa ng taong yun. So, aprobado na yun, no? Hindi na, wala nang hearing, wala nang mahabang proseso, na mahabang salita, na wala nang katapusan. Kaya tingnan niyo po, sa Middle East, wala po mga lawyer doon, wala. Kasi ang basihan nila, kung ano yung napapaloob sa banal na Quran, halimbawa, kung nagnakaw ka, puputulan ka ng daliri o kamay. Kung nakapatay ka, yun din ipapatos, papatayin ka rin. Na hindi na pwedeng gaganti ka kung sino-sino po. Basta sabihin mo na, kamag-anak naman ito ni ano. No? Hindi po. Kung sino lang po yung trigal man, halimbawa, kung pumatay ng tao, yun lang po ang papatawan po ng parusa. Ganun po. Hindi po katulad sa atin na pwede pwede mong bayaran Pwede mong bayaran. Hindi po. Kasi binanggit ng Allah sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-aya. Yun po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, huwag ninyong haluan ang katotohanan ng kasinungalingan na kahit na alam ninyo na mali ay itatama ninyo. Na kahit alam nyo na tama ay gagawin nyo mali. O hindi po pwede yun. So, sino ba sino ba ang mga tatamahan dyan? Ayan, una, yung mga negosyante, di ba? Sige, pag negosyante ka, ang gusto mo, halimbawa, yung puhunan mo, 30 pesos. O, tapos sabihin mo yan na, kung may bibili sa'yo, ang puhunan mo ay 70. O, ngayon, ibibenta mo ng 100 pesos. O, magkano kinita mo? Magkano tubo mo doon sa puhunan mo? O, yan, di ba? Pagsisinungaling yan. Ano pa? O, halimbawa, lawyer ka. Di ba? O, sabi mo na, tutulungan kita. Papanalo kita. Basta ganito ang gawin mo. Magbibigay ka ng ganitong halaga. Panalo ka na. Ayan. So, hindi pwedeng baguhin. Kung ano yung sinabi ng Allah sa banal na Quran, yun pa rin. Kaya, yung mga lawyer natin na mga Muslim, talagang mga takot yan Kasi alam nila yun. Alam nila kung ano yung sinabi ng Allah sa banal na Quran. Yun po. So, ibig sabihin, kung sino po yung makatotohanan, doon po sila kakampi. Hindi po pwedeng kampihan mo, yung mali, itutuwid mo. Yung tama, imamali mo. Ganun po mga batid. So, di ba? So, yun po ang sinabi ng Allah na ang pinakamatinding kaaway ho natin ay Satanas. Si bakit? Inihila tayo ng mga demonyo para doon sa magiging kasama nila doon sa naglalagablab na apoy. Yun. Sino ba sa atin ang gusto? Nahihilain ka papunta doon sa mainit na apoy. Di ba? Wala naman sinong papayag. Ganun ho mga batid.
ganun yun, mga kapatid. O, paano mo naman masabi na ang nakakakita at ang hindi nakakakita ay magkatulad? Ano ba yan? Ha? Meron yan. Meron tayong mga verse sa banal na Quran. Ayan. Sa 35 din, verse 19, ayun sinabi ng Allah, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَ. Ayun. Ang bulag, walang pananalig sa kaisahan ng Allah SWT at sa Islam, at ang nakakakita at nananampalataya kay Allah at sa Islam ay hindi magkatulad po yan. Tama po yan. Hindi yan magkatulad. Now, kayong mga leader, iwasan niyo po na magkakaroon kayo ng kasalanan sa mundong ibabaw na ito hanggang sa kabilang buhay. Di ba? So, ayan. Yung mga mahilig, mangangamkam ng mga ari-arian, kayamanan ng hindi sa kanya, tandaan niyo po yan, dito pa lang sa mundo ay usigin na kayo ng inyong mga budhi at doon sa kabilang buhay ay kayo po'y uhusgahan. Yan, mga kapatid. O, diba? So, paano niyo masabi na ang pwede niyong basihan ay yung inyong inaral sa mundong ito na wala namang mabuting katuruan sa inyo. Bag ililigaw kayo. Di ba? Itong mga nangyari sa mga kapaligiran natin. Di ba? Kaya itong nangyayari na sa tagal ng panahon, itong ating nakikita, itong tila wala natang katapusan itong flood control mapasalamat naman tayo kay Senator Rodante Marcolita, nandyan. Nakaupo sa Senado. Talagang unang sabak pa lang niya sa Senado, talagang ginawa na niya kanyang trabaho. Ganyan po yung isang leader. Ha? So hindi po lugi yung pagsulat namin sa kanyang pangalan o pagbilog namin o ibig sabihin pagbuto namin sa kanya nung nakaraang midterm election. Mabuhay ka, Attorney Rodante Marcolita. Talagang ikaw na ikaw yan. Yan sana. Na yung mga ibang dyan, puro na lang para pera-pera na lang ginagawa. Wag naman kayo, meron naman kayo mga sahod Bakit nyo papakialaman yung kaban ng bayan o pera ng bayan? No? Tuloy nga na naghihirap ang mga Pilipino sa ngayon. Masya Allah. Ano ba yan? Sabi ni Josephine, pati Gayon, Moldes, I am watching from Montalban. Sa mga taga Montalban, kumusta kayo dyan lahat? Mabuhay kayo dyan, yung mga chapter natin dyan sa Montalban. Kailan nyo ba kami imbitahin dyan para pakainin kami ng kamuting kahoy dyan? Nandito si Brother Yusuf Lapitan, si Executive Producer Dato Mads Pangulima, si inyong lingkod ngayon, si Brother Kahar Salik, at si Arman Arcilia, or si Dato Jerry sa Ilila. Kasama po yan. Sino pa yung mga si Nelson Indicio, o si Isumbo Mukaybay, yan, si Alex Simbahon. Yan po, yung may mga programa dito sa CCNews Filipino Views. Talagang mga batikan yan yan, walang mga bayad yan. Talagang, tinawanan tayo tuloy. Totoo naman talaga dito sa programa natin, dito sa CCNews Filipino Views, kami po yung nag-aanyaya sa inyong lahat na follow, like, and share lang po tayo. Yun, di ba?
At baka naman mayroon pong gustong magprograma sa inyo, pumunta na kayo sa tanggapan po ng Sisenyos Filipino Views. Hanapin lang si Executive Producer Tomas Pangulima. O usapin nyo po. Ayan. Ayan. Hindi naman ito mahirap kausapin eh. Ano ba yung gusto nyo i-programa? Mga healing, religious, o mga medicine, paradise, heal, o impyerno. Kasi dito, malalaman natin ang katotohanan. Ayan, may programa na alam niyo ang katotohanan. O yung kay Brother Joseph Lapitan, pag-usapan natin. Diba? O, tapos yung si Nelson Indicio, ano yung sa kanya? Local code issue ng bayan. O meron pang si Melchor Castillo, simbuyo ng OFW. O si Sumbong Makibay. O si Alex Simbahon. Si Arman Arcilia. Pagbabalik tanaw ng ating saling lahi. Ayan. Ibig sabihin, culture and tradition. O, diba? Malaman natin yan. Sa iba, wala. Kakaiba talaga ang Sisenyos Filipino Views. Baga dito, pag kayo nanood, hindi po lugi ang inyong mga mata na nakadilat sa isang oras. Isang oras, no? O, alam nyo, every Monday, 3 po kami magkakasunod. Mauna po yung saling lahi. Pagkatapos, supposed to be ako sana ang susunod sa kanya. 2 to 3. So, hiningi ko po na si Brother Yusuf Lapitan mo ng upo dahil nasa ospital ako kanina. So, sabi ko kay Executive Producer Tomas Pangulima, so, palit na muna kami. O, the next Monday, balik naman doon sa programa na kung anong oras. Yun. Ganun po mga batid, no? Talagang hindi kayo malulugi. O, tama si Dato Moder Bansuan, no? Talagang nanonood sa ating programa yan, dyan sa Mindanao. Siya po yung dating tauhan po ni Dato Zamzamin ng Patuan noong naging sekretary po ng Office of Muslim Affairs. Panahon po ni former President Macapagal Gloria Arroyo. Oo, nung panahon na yun. 2004 ata. 4 na taon. Naging sekretary po ng OMA, Office of Muslim Affairs. Hindi, ito po yung mga tao niya. Si Dato Moder Bansuan, Alvin. Ano yan eh? Pamangkin ni Haji Abdullah Said, yung kanyang asawa. Oo, biyanan niya po si Haji Abdullah Said. Oo, talagang si Dato Zamzamin ng Patuan, mabait na tao po yun. Nung buhay pa si Alim Kana, pagka sinabi niya, Bapa Ustad, kain tayo ng doon sa Mabini, doon sa mga halal oo, tapos doon kami. Ang hilig ni Dato Zamzamin, pagka nagsalita yan, makinig ka na lang. Kasi siya ang nagbibigay ng sermon eh. Doon ko natutunan yung halimbawa, sabi niya, kung meron kayong bisita, pagkatapos yung mga bata, yung mga anak ninyo, biglang papasok yan at iiyak yan. Iiyak, sabi niya. Ngayon, anong gagawin? Papaluin ba ninyo? Sabi niya, ano kayang gagawin natin? Siyempre, yung mga magulang, papaluin yung mga bata. Kasi sarante ba? Sarante. Istorbo. Sabi niya, hindi po natin pwedeng paluyan. Tanungin mo yung bata, bulungan mo. Anak, anong gusto mo? Ito yung 5 piso Bili ka ng pagkain mo doon. So, bababa na yung bata. Kasi meron na ng 5 piso eh. Ganun sabi niya. Huwag niyong pagalitan yung mga anak ninyo kasi meron silang kailangan sa inyo. Doon ako saludo sa kanya. Sabi ko, tama. Kasi pagpaluin mo yan, masisira yung usapan. Sabi ko, tama. Yun ang hindi ko makalimutan. At pagka ako'y dinadaanan doon sa security guard, doon sa baba, sabi niya, oy, Bapa Ustad, sabi niya, halika, pasok ka sa opisina. Doon. Kwentuhan kami doon, dalawa. Hanggang sa... Benjamin ang Patuan. si Dato Zamzamin ng Patuan. Hanggang sa matapos yung usapan namin, bababa na ako. Pag wakto na, magdadasal kami doon sa
prayer room. Sabi niya, sige, Bapostad, sabi niya, usap na tayo ulit. Ayan. So, ganun po, mga kapatid, no? So, siya yung nagpakatay ng apat, malala mo yun, Brother Yus Klapitan, 4 na pong atang baka. Kinatay dyan sa Office of Muslim Affairs, dyan sa Jackper Building. Dami. Dami nakakain ng karning baka nung panahon na yun eh. Masya Allah. Tuloy-tuloy sana yun. Ang problema naman natin, marami brulyase man. Oo. Tapos, itong nakaupo ngayon, maganda smooth na pong operation ng HADS. Kasi ang mandatos ng nila, dalawa lang ata eh. HADS at saka Umrah. Yun lang ata eh. So, dapat hindi natin pag-interesan yan. Kasi, ano yan eh, programa ng Allah yan. Yung mga visa ng mga HADS, meron mga, naalala ko tuloy, Brother Yusuf Lapitan, nung ako'y nasama po sa 100 na free HADS na pinangungunahan po ni Brother Ibrahim Mata, siya po dun sa 100. Tapos, ang mga balikista may 70, 30 lang kami na mga born Muslim. Kasama na yun si General Ikbala nung panahon na yun. Oo. So, kasama ko si Abdul Malik Carpio. Marami kami. So, si Nor Hernandez. Medyo nagkaalitan ba? Hindi naman ako, no? Pero nagalit siya sa akin. Pero wala naman yun, no? So, sabi ni General Ikbala, sabi niya, alam niyo, sabi niya, Attorney Nor, si Imam Abdul Kahar Salik, imam yan. Ako, sabi niya, General, hindi ko kayang pagalitan yan. Kaya pumunta ka sa baba, nung nasa Jeddah kami, humingi ka doon ng kapatawaran. Bumaba si Attorney Nor Hernandez sa akin, umiyak. Sabi ko, Attorney, lahat po tayo nagkakamali. Wala na yun. No? So, wag natin gawin na alitan yun. Kunting ano lang yun eh. So, yun po ay gawa ng mga satanas yun. Di ba? Pinag-away-away tayo. So, sa akin sabi ko na yun. So, ganun po yung mga imam eh. Talagang may sabar. No? Ganun po mga kapatid. So, kung titingnan natin, ibabase natin sa ngayon, parang wala eh. Diba? Bagyo doon, bagyo dito. Ano ba mangyayari sa bansa natin kung hindi tayo magkaisa? Diba? Ulitin ko po, yung sinabi ng ating Presidente Bongbong Marcos. Sino ba sabi niya ang mga Pilipino, ay walang Pilipino sabi niya, na gusto ng gera? Ayun pala. Di ba? So, wag natin pag-agawan yung West Philippine Sea. Sana kung halimbawa, mayroong mga pupunta sa China, o isama nyo po yung mga iba't ibang klase mga sekta dyan, mga pare, mga imam, mga alim, para sila po yung harap doon, para mabigyan ng da'wa. Yun ang gusto ni Brother Yusuf Lapitan yung da'wa eh. Paano tayo magiging mapayapa sa bansa natin kung wala po yan? Di ba? So, dapat pala dyan sa Malacanang ay yung mga imam, mga scholar, mga iba't ibang pastor, pare, mga reverend, o yun ang gagawin nila mga spiritual advisor. Hindi yung mga galing sa politiko. Kasi yun ang Islam di ba? Si Propeta Muhammad, naway sumakin ng kapayapaan, bago niya po gagawin ng isang bagay na gusto niyang gawin, idadaan po yan sa musawara, gathering, consultation. Ngayon, halimbawa, 10 yung mga sahaba. So, pipili niya po yun, ni majority, isa lang pipili niya dun, yun po ang susundan. Hindi yung, yun ang problema natin, di ba? Kahit na 5 kurso ang natapos mo, kung wala kang magandang kaisipan o magandang
Hindi ko na masabi. O, di ba? So, tayong mga Pilipino, hindi ho dapat tayo mag-away-away. Pagtulungan po natin. Tingnan niyo po yung intro ng ating programa na Alamin ang Katotohanan, pagkaisahan, pagtulungan, ang ikakabuti ng ating bansang Pilipinas. Hindi mag-away-away, hindi magnakaw, hindi mag-corrupt, hindi pumatay ng tao. Diba? Hindi tayo tuturo ng masama sa mga tao. Ibigay natin yung tama sa mga tao. Tayo mga lawyer, tayo po yung mga gagawa ng batas. Diba? Huwag naman maraming batas na gagawin na after 6 months, after a year, wala na, gagawa na naman ulit ng batas. Magulo eh. Sabi ni Madam Kate Galang nung tumakbong party list 128, kababaihan. Sabi niya, Imam, salamat at nandito ka. Sabi ko, yes madam, talagang pagka nang-imbitar ka, nandito po kami. Alam mo, sabi niya, Imam, saludo po ako sa mga Muslim. Alam niyo kung bakit? Ano po yung madam? Kayo may batas na. Kami gagawa pala ng batas. Sabi ko, tama mo na kasi napakaraming batas na ginagawa. Oh? Saan bang tama dyan? Sa amin, 1083 lang eh. Oh, di ba? So, natatawa nga ako kaya maraming salamat kay Ma'am Madam Kate Kusiting at si Kuya Jerry Lazaro, si Meko Lazaro, yung nag-sponsor po sa amin ng kaya po nakapasok ni Mark Sabdula ng Eagle dahil sa kanya po. 15,000 pesos ang bayad yan. Saan po kami kukuha ng ganung halaga? Wala. So, nakapasok kami dalawa sa Eagle. Kaya lang, wala pa kaming pakpak. Eagle nga, pero walang pakpak. Sa baba lang kami lumilipad. Allahu Akbar, mashallah. So, ganun po. No? So, maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa. Kung hindi man namin na nakikita po ang inyong comment, yan po. Basta lahat kayo, binabati namin kayo ng isang magandang hapon. Mabuhay kayo. Pagpalaing nawa kayo ng ating Panginoong Allah SWT sa lahat ng inyong mga plano gagawin ay ibibigay sa inyo ng Allah SWT ng matiwasay, malinis, madali, mabilis. Ilalayo kayo ng Allah sa mga kapahamakan, lalo na ngayon sa Mindanao ay walang pasok doon. Sa General Santos City, sa Banga, marami yun. Dahil doon sa araw-araw na pag-ulan. Dito naman sa atin sa Quezon City, minsan, nag-declare ng walang pasok, suspended, pero walang ulan. Kinabukasan pang ulan. So, ibig sabihin, yun yung tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, mga kapatid. Nagkataon tayo tuloy. So, ganun po, no? Ngayon, ulitin po natin, ha? Halimbawa, ikaw ay nahuli or nakitaan ng maraming kayamanan. Siyempre, Pilipinas kayo, brothers, Pilipitan, eh. Hindi ka tulad sa Saudi Arabia, eh. Pagka bahala ka dyan, magyaman ka dyan, basta huwag ka lang magnakaw. Ha? Maghanap buhay ka ng matiwasay. Pag yumaman ka, makapatayo ka ng building na mga 50 na palapag, o magkaroon ka ng maraming mga luxury car, wala nang pakialam yung government ng Saudi Arabia. Huwag lang nakaw. Huwag lang pagsisinungaling. Ha? Pero sa atin, sa bansa natin, mahirap eh. Pag yumaman ka, pag nasilipan ka, tatanong yan, saan mo nakuha yung kayamanan mo na yan? Paano mo yan ginawa? O, di ba? Kung galing sa panluloko, nakaw, lalo na ngayon, yung mga, mabuti na yung panahon ni former President Rodrigo Duterte, takot yung mga korap eh. O, nagtatago. Ngayon, naku,
Marami yung mayaman. Masya Allah. So, ulitin po namin, kayong nasa taas, kayo mga leader, kayo po ang aming tinitingala, kayo po ang aming inaasahan na wag po kami magaya kung ano man ang inyong ginagawa na kasamaan. Sana mabuti po ang inyong ginagawa para dyan po kami magmana sa inyo. Mahirap na mga kapatid. Ha? Ang nakikita po namin sa gabit araw ay iba Di ba? Kung sana may bawat halimbawa mula senador, congressman, governor, mayor, ano pa ba? Huwag na natin mga assemblyman. Mga barangay. O kukuha kayo dyan ng tag-isa o tag-dalawa na mga spiritual advisor na talagang mga spiritual advisor na hindi po galing sa politiko. Na yung may mga tunay na takot sa Diyos Allah subhanahu wa ta'ala. Para meron kayong baga sa boxing, may referee. Pag sinabi ng referee, bawal yan, itaas-taas mo kunti, bawal sa baba. Ha? Yun. O pag may nakita ng mga advisor, ma'am, sir, ayon po sa aming kaalaman, dito sa aming nababasa sa aklat ng Tura or Ebanghelyo or sa Quran, ay bawal po yung mga ganong klaseng kinikita. Di ba? Di matakot yun. Sabi ni Nurjana MT Abinal, highlight. Nandito sa taas namin yung ilaw Ayan po. Ayan po. Tinatawanan na namin mga problema namin kasi alam niyo po mga kapatid, kakalabas na namin kagabi sa hospital 7 days. Mabuti na lang yung 80 plus, no? Ay zero bill. Oo. Sa SUA, malasakit, PhilHealth. Yan po. Nagka-problema pa kahapon, kaya medyo nagaginabi kami. Dahil pinatawag ako ng mga nurse. Dahil may nagkamali doon na 1 litra doon sa middle name ni Mrs. Sabi niya, sa baba, sa admitting, papalitan mo yan ng liter K. Sabi, ano ba talaga? Liter K? Sabi ko, liter K. Nandito nga yung birth certificate. Bakit naging C? Sabi ko, baka doon sa nag-type doon sa baba. Bumaba ako kagabi. Sabi nang nandun sa meeting, sir, paano naging K yan? C naman ito. Pirmahan mo nga. Oo nga, no? Pero pasensya na po kasi akala ko kasi di ko na tininan. Pero nandito yung katibayan, ma'am. Saan ang birth certificate? Ito. Okay na, pasirox ko yan. Buti, maganda. Sabi ko, ma'am, please naman ma'am kasi yan lang hinihintay para makalabas na kami. Yun. Pagdating ko sa taas, naghintay pa ako ng 1 oras. Tagal palang proseso kasi nagkamali yung letra. Ito pang masakit. Brother Yusuf Lapitan, YouTube producer na Tomas Bangolima. Yung ID ko, na QC ID, sabi ng nurse, sir, iwan mo yung ID mo. Sabi ko, pumili ka na dyan. Imam Council of the Philippines o yung QC ID. Ito na lang sabi niya, QC ID. Sige. Sabi ko, ma'am, babalik mo yan? Sabi niya, mamaya. Pagbalik mo at nandito pa ako, ibibigay ko sa iyo. Ang problema, pag akyat ko, nabutan ko pa doon, ay sir, salamat at sabi ko, mabilis na mama kasi walang tao doon, 2 lang kami. Ngayon, hindi ko na itanong yung ID ko. Nung after ng 1 hour na tinawag na yung pangalan ni Mrs., sabi ko, ma'am, yung ID ko po, saan nyo iniwan? Doon sabi ko sa pinalitan nyo. Naku, sabi niya, sabi niya, binigay, sabi ko, ma'am, hindi pa naman ako ulyanin eh. Bakit ko,
Habulin pa yung ID niya kung nasa akin na. Pumunta naman ako sa station ng mga nurse. Sabi ng tomboy doon na malit na tao, "Sir," sabi niya, "dito nakalagay sa folder na ito yung mga ID." Wala na. Sabi ko, ibig sabihin, tinanggal ko dyan. Wala naman ako nakuha ng ID. Hanggang sa lumabas na kami. Sabi ng nurse na isa, "Sir, halika dito. Anong pangalan mo?" Sabi ko, "Abdul Kar Salik, Mendoza Salik." Sabi niya, isulat mo dyan. Tapos, yung number mo, isesend ko doon sa nurse na pinalitan mo kanina. Hanggang magdamag, hindi tumawag. Pagbalik ko doon kanina, umakyat din ako doon sa third floor, tinanong ko, wala. ID. Sabi ko, saan napunta yung ID ko? Sabi niya, sige kasi, hindi namin alam kung kailan mabalik yun eh. Kung anong duty niya eh. Sige sir, tawagan ka na lang. Sabi ko, ibig sabihin, araw-araw ko pupunta dito, sayang ang pamasahe ko. Sabi ko sa guard na babae, sabi ko, "Ma'am, paki-assist lang yung ID ko kasi kailangan ko yung araw-araw yun eh." Ano yun eh, QCID na senior citizen pa naman, nagagamit ko yun sa pagsakay ng MRT, LRT, sa mga bus, or sa mga aeroplano. Malaking halagang discount din eh. Ganun. Yun. So, hindi, inaano ko yan eh dahil sabi ko, bukas, babalik ako doon. Pag hindi ko pa makuha, nako, baka hindi pa tayo makapagsabar, nako. Mahirap na, babae naman yung mga kung lalaki na sabi ko, amunin ko na lang, suntukan tayo eh. Huwag naman, hindi, biro lang. So, ganun ho mga kaibigan, no? So, meron pa tayong 10 minutes, no? 7 minutes pala. Meron tayong 7 minutes sa ating programa. Alamin ang katotohanan. Ayan ho mga kaibigan. So, ano ba sa palagay nyo? Yung mga programa namin dito sa Sisenyos Filipino Views, alam nyo po mga kapatid, kung ibibenta po namin ito, hindi po kayang bilhin ng 1,000,000 ang halaga. Pero hindi po namin binibenta dahil bawal po yan. Nalagay sa Quran po yan. Na bawal ibenta po ang mga salita ng tunay na Diyos Allah SWT sa mga Quran. Ganun po mga kapatid. Pero, ito po ay malaking halaga po sa inyo. Sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa, dito, wala kayong lugi. Talagang very accurate. Tumpak na tumpak po yung lahat po ng mga sinasabi nito dahil ang basis namin ay Quran. Hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan, sinabi ng Propeta, "Kung fi dunya kana garib aw abiru sabil." We are like an strangers in this world. Para tayong mga estranghero sa mundong ibabaw nito. Para tayong sumasakay ng bangka. Sagwan tayo ng sagwan. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung saan ang destination natin. Pero, kung ikaw isang tunay na Muslim, alam mo na kung saan ka pupunta. Yung direksyon mo, alam mo na. Saan? Sa paraiso. Sino sasama sa inyo? Halin na kayo. Magprograma kayo dito. Kahit anong programa, mas maganda, sabi ni Executive Producer Dato' Tomas Bangolina, yung mga da'wah, mga preaching, kahit anong tribo, anong religion, pwede kayo. Mas maganda nga, pagsasamahin natin yung Chrislam, di ba? Christian and Muslim. Naalala ko nga si yumaong Chairman Rambo Rapanan Sr. Sabi, "Imam, salamat at nandito ka," sabi niya, "at ikaw ay naging membro ng CIA, Citizen Information and Bayanihan, Assistance Bayanihan." Sabi niya, "Imam, alam mo," sabi niya, "Imam, ipakita natin, ipadaman natin sa gobyerno na tayo mga Muslim at Kristiyano ay magkakaisa, hindi mag-away-away."
Sabi ko, salamat, Chairman. Yun po ang isa sa mga mission po ni Chairman Efren Rambo Rapanan Sr. Kaya lang, hindi na siya, namatay siya nung mag 3 months na ata, no? Sa Bigan, Ilocos. Oh. Siya ay board member. Pero ngayon, anak niya ang naging board member doon sa Bigan. Maganda po yung kanyang mga plano. 2 beses kami nag-national convention diyan sa PICC. Ako yung nag-lead ng prayer sa Muslim. 3 po kami yan. 2 pari at ako. So, ang suot ko doon, yung puti. Brother Yusuf Lapitan. Sana maging membro ka rin para itong darating na convention, next year, siguro February ata, ang convention doon, makasama ka namin. Ang ganda. Siguro nasa mga 4,000 plus yung mga tao noon eh. Ang mga guest na pupunta doon, si Director Imelda Papin ng Charity Sweepstake. Makanta pa yan doon. Lunes nang tayo'y magkakilala. Hiyawan yung mga tao noon. Oh. Tapos si Amy Marcos, andun pa rin. Ang hindi dumating doon, itong last na convention namin, si Abalos at saka si Torre. Hindi dumating. Yung prayer ko pa naman, na-mention ko yung mga pangalan nila doon. Sabi ko, sama na dito sila sa harapan. Ako po. Ang nandun lang, si Imelda Papin, pati si Amy Marcos. Meron mga general pa. Yung general ng PKG. Camp Crami. Yan. Maganda naman. Saka maraming salamat kay Bishop Noel Bandang at kay Father Romel Bandang, kay Kuya Romy Isabel, kay Ma'am Amy Rapanan, ang pumalit po sa kanyang asawa, naging chairman ng CIA. Sa lahat po ng mga miyembro, mga opisyalis, saan man sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, binabati namin kayo ng isang magandang hapon. At sa lahat po ng mga miyembro at mga opisyalis ng Imam Council of the Philippines, sa pamumuno po ni retired Police Colonel Imam Ibrahim Moksir, siyempre si Sir Colonel Ismail, or Zainal Abidin Ismail. Ayan po, kamag-anak ng misis niyo po. Pinsan. Tapos yung pelikula natin, tuloy-tuloy daw yan. Pero linggo, basta linggo. So, yun pa yung budget. Kasi yung kolokalike ni Ruben Padilla, si Jigo. Tapos yung 2 hapon. Tapos yung mga standman, yun ang binibigyan ng talent pay. Yung mga imam, voluntaryo lang pero pagka nasama po yan sa Manila Film Festival, meron tayong sadaka. Doon nakikita. Yun naman ang sinabi ni Direk Malik eh. Pero sabi niya, pagka nag-click yan, inshallah. God's will. Maraming salamat. Yun po, mga kaibigan, magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes.